Senate held its final hearing on dismissed Bamban Mayor Alice Go and illegal pogos earlier. And for details, we have mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, nakakalimutan na natin halos yung mga pangalang mga Alice Go, Cassandra Leong. Anong nangyari sa hearing kanina? May mga nalaman bang mga bago? Yes, Lord and Denise. So far, ngayong araw na ito, mabilis natapos ang last na hearing para sa pagtingin sa Pogo at the same time dito nga kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Yun nga lang, kung makikita din natin, wala kasi ngayong araw na ito itong si former Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil meron din siyang pending case na hinaharap tungkol sa human trafficking pagdating sa Pasig Port naman. Yun nga lang, since hindi siya makakadalo, syempre nagpatuloy pa rin naman ang mga ito at nandito naman kanina ang kanyang kapatid na si Jean Mier o si alias Sheila Go. Ilan sa mga findings na nakita natin kanina o natuklasan ngayong huling hearing tungkol dito, ayon kay Deputy Director General ng National Intelligence Coordinating Council na si Francisco Ashley Acedillo, kung base raw sa kasaysayan at sa mga pangyayaring katulad ng issue sa hinaharap, matatawag ng agent of influence si Alice Go kung saan ginagamit niya ang kanyang posisyon upang maimpluwensyahan ang public opinion pati ang decision-making nito. Pero paglilinaw niya rin, wala pa raw batas na mas papatibayin ang definisyon na ito. Ayon din kanina sa ex-cellmate ni Mr. She Zhizang na si Mr. Wang Puguy, wala na raw siyang kontak kay Mr. She at sa pamilya nito kasi nasa kustodiya siya ng si Mr. She sa Thai government. Maalala kasi sa isang documentary ng Al Jazeera, inamin ni Mr. She na isa siyang espiya at nagtatrabaho sila ni Go Huaping o alias Alice Go para sa Chinese Communist Party. Inaalam din kanina at hanggang ngayon ng Department of Foreign Affairs ang lagay ni Mr. She Zhizang sa Thai government. Ilan pa sa mga nakita natin kanina, sina former Bamban Tarlac Mayor Jose Feliciano, ang Criminal Investigation and Detention Group, PNP, PAGCOR, PAOK, pati yung Pogo-linked businessman na si Tony Yang na dininay kanina ang kanyang kinalaman sa mga files na hawak ni Mr. She Zhizang. Ilan pa sa mga findings na nakita natin bago matapos itong hearing, sangkot daw umano sa Chinese intelligence activities sa bansa ang negosyante at former Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Kinumpirma din kanina ni Mr. Wang Puguy na may ilang mga Pilipino na nagtatrabaho raw hindi para sa interes ng Pilipinas. Ayon din sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mayroong ilang operators na raw ng Pogo na lumipat na sa Visayas at Mindanao. So ito yung ilan sa mga sinisilip din ng Senate Committee para doon sa mga reforms sa batas na gusto nilang maipatupad para hindi lang basta-basta ang magiging effective dito yung Executive Order number 74 na binabaan ang mga Pogo sa bansa, kundi kailangan na rin daw ng mga batas na magsasabing hindi na pwedeng bumalik ang Pogo sa Pilipinas. At higit 3 oras lamang nga natapos ang hearing na ito at inaasahan natin na later on, bukod dito sa mga law reforms na ilalabas na o ire-recommend ng Senate Committee, makikita rin natin yung final report doon sa lahat ng impormasyon na natuklasan o nakalap simula last year hanggang ngayong araw na ito. Balik sa inyo. Alright, nasagot mo na yung tatanong ko sana pero maraming salamat sa iyo. Merymon Reyes, ang ating mobile journalist na nandyan po sa Senado. Thank you.